Hi guys, dito kami ngayon ni Nika sa Seafood Boil. Malapit lang din sa place namin, katabi lang ng H-Mart. What's up guys? Nasa Costco ko naman kami ngayon. Costco. Magre-replenish lang ng mga pagkain, mga ganyan. Biglang nagsawa si Nika sa Wegmans eh. Sabi niya parang paulit-ulit na lang daw. So ngayon, dito naman sa Costco. Nakita na kayo ng bubuyig na tao guys. Ayan o. Guys, naalala ko lang, 'di ba sa Pilipinas, SNR yung ganitong parehas na layout. Naalala ko lang yung dati. Ang sarap din pumunta ng SNR, pero nagko-control ka rin kumuha ng mga kung ano-ano kasi walang pambili eh. Ngayon dito parang hindi mo alam kung masusulit mo yung mga pinagkukuha mo eh. Palmolive ano yan? Dishwashing soap. Ba? May dishwashing soap na sila. Kasi 649 lang eh. Yung Kirkland 8. Yung Dawn 11. Uy, favorite mo to. Favorite? Cupcake. Hindi ko favorite. Favorite mo yan. No. Lagi siyang kumakain ng ganun guys dati. Hindi ko yun. Kaya taba-taba mo na. Hindi ko gusto yung ganun. Hindi, joke lang. Invento siya guys. Invento piles. Kumuha ko na ito guys David Bar. 28 grams ng protein, 150 calories lang per bar. Para kang uminom ng protein shake. Pangbaon yan, pangbaon. Ito, mas bagel ni Papa. Totoo kayang sourdough to mga to? Commercial na lang to mga to eh. Tingnan natin yung wala, hindi pa rin talaga. At yun nga, mga red meat. Harap oh. Kuha ka ng ground beef na. Oh, grabe oh. American Wagyu, short rib. Gusto mo? Okay lang. Ano na lang ako dun Gusto mo pot roast? Oo. Guys, ito yung legit talaga na A5 Wagyu Japanese. Tingnan nyo niya. $254. Sobrang puti. Ano lang siya. Tingnan nyo. 4.2 pounds lang siya. Pero 200 pesos. Ay, $200. So, sa peso, magkano na yan? Ay, shout out kay Ma'am Cathy mo. Nakita kita mo dito sa sa Costco. Shout out po sa inyo. Ano pangalan ni Si Faith. Faith. So yun guys, nakakatuwa, may na-meet tayong subscriber. Lagi nanonood sa mga vlogs natin. Tsaka updated siya sa mga vlogs natin. And shoutout po ulit kay Miss Cathy. Binanggit niya yung yung ka-upload lang din natin eh. Yung kumain kami ng Purple Patch sa Washington DC. So doon nagkwentuhan na kami ni Ma'am about mga mare-recommend niya na mga Filipino food or restaurant dito. Yan. So, i-unbox natin yung Pera.
Wala, tingnan mo siya. Yung ating magiging vlogging camera. Hi guys, buksan natin. Guys, Unboxing. Naks. Insta360 Go Ultra. Ito yung ano yung guys, oh, natatanggal yung ano, yung parang may maliit siyang camera na ano, na pwede mo i-clip sa maski saan. Ito yung mount kasi may magnetic na ano siya, attachment. Pivot stand, pwede tayo maglagay sa ano, sa kotse or maski saan sa kung anong shoot ang gusto natin. And ito yung mini tripod. Mali natin nabuksan to. Yung ano, hindi pa yan, may base yan eh. It's so tiny. Water resistant to. Yeah. Pwede underwater? Wag na, baka masira na naman. Parang ganito guys, oh. Yan, kung kunyari mahihain ka sa public, yan mo lang, oh. Tapos mag-shoot ka na lang. Ay! Fail. Sira na. Return na natin guys. Fail. Yan, ganyan. Yan. Wow! Yan, shoot ka na ng ganyan. Tapos parang point of view na yung ano, yung dating ng shoot mo. Ano pala eh, may pagmamayari na ng ano, tagline na yun. So yan. And then ito yung ano, yung parang pinaka-base niya. Kahit ito naka-detach, makikita mo yung ano, yung ano yung nakukuha ng ano, itong main camera na to. Yeah. Hi guys! Nanonood kami ng ano, ano title nito? Teach you a lesson. Teach You a Lesson. Korean ano, drama. So, okay din. Naka-English. Oo. Ganyan siya. Manonood siya, ano, English dub. Tapos English din yung sub. And titignan ko kung saan ko pwedeng i-mount yung ano, yung libreng mounting accessory sa ano, itong Insta360. What's up guys? Sana okay itong angle na to. Ayun, nandito tayo sa loob ng ano, ng and bukas medyo mag-ano lang tayo, mga konting topic sa daan, no? Hi guys, pasok na ako work. Kamusta kayo guys? Makulimlim dito. Pero ang temperature ay 73 degrees Fahrenheit. So parang mga 31, 32, ganyan. Or hindi, mga 24 degrees Celsius. At the next light, turn right. Ganda pala mag-vlog sa umaga, no? Parang wala akong maisip. Actually, on the way ako. Yung dati kong work sa rehab, halos parang parehas lang yung ano, yung distance. Pero iba na yung way. Hindi masyado kasi yung clinic namin, ano, late nag-i-start yung mga patients, kaya ano, kadalasan parang 7:30 pa lang sila binababa eh. Pero ini-schedule na namin sila ng mga bandang 7 or before 7 sana ibaba na sila sa dialysis. Pero ewan ko. Masyadong ano, nasusunod yung gusto nilang gawin sa ano, kasi sa sniff. By this time, mataas na sana yung araw eh.
Pero yung araw ngayon nakakumot pa. Nakumutan ng mga ng mga ulap. Usually gantong oras. Anong oras na ba? 6:30. Yan, nasisilaw na ako sa daan yan eh. Gusto ko sa daan na to papunta sa work ko ngayon ay yung tanawin ba? Country. Parang nakakawala ng stress. Okay guys, halos nandito na ako sa work. Kasi may kalye papasok dito sa dito sa workplace ko eh. Parang may para kang papasok ng state park eh. Ganda. Alright guys, pauwi na. Tapos lang mag-chart. Alright guys, lakad na ako sa car ko. Maliwanag pa sana eh. Ano lang talaga. Parang may thunderstorm sa ibang parts ng Maryland. Kamusta kayong lahat? Ako ay medyo pagod. Dumami yung pasyente namin eh. Okay guys, pauwi na tayo. Medyo sakit din sa likod. Kasi kapag nagkakabit ka or nagtatanggal ka ng mga lines ng pasyente after treatment, hindi maiwasan na na kailangan yumuko ka kasi nasa chair sila. Meron namang stool na maupuan pero hindi ko na rin masyado nagagamit eh. Pag kailangan na talagang tanggalin or saan yuyuko ka. So, dumami yung pasyente namin. Maabot na kami ng madalas 9 o'clock makakauwi. So, ganyan nga, 'di ba? Papasok ako dito na ako mga 7. Ganyan or before 7. So, naman? Nag-exceed sa hours. So far so good. Guys, pupunta kami ni Nika sa Ocean City. Kung nanonood kayo ng mga past vlogs ko, nakita nyo na doon. Pero gusto lang namin balikan to spend our time for our 7th anniversary. Yan. Update dito sa sasakyan ko. Ganun nga sinabi ko sa inyo na pinalitan yung huli ko kasing oil change. So in-inspect nila lahat. Sabi daw common daw kasi yung may radiator issue tong model ng sasakyan na to. So chinek nila, nagkaroon nga ng leak. Hindi ko naman siya na-appreciate kasi wala naman ako, hindi ko naman nararamdaman na umiinit ng sobra yung sasakyan or nag-overheat ba o ganun. Tsaka chine-check ko naman routinely yung lahat, mga oil level, mga ganyan, coolant. So sabi nila may leak. So sabi ko sigurado ako warranty pa. Sabi nila, oh yes, o-orderin yung parts. And yung main concern ko sa kanila noon, kung naalala nyo, yung steering wheel ko, pag lumiliko parang dumidikit yung yung position ng steering wheel. Bumabalik naman siya ng kusa pero minsan parang nai-stuck siya. Kailangan mo lang i-yank ng konti para ma-unstuck siya. So sabi ko mas ako sa concern ako sa steering, nakakairita lang. Drivable pa naman pero nakakairita lang. So in order nila yon, sabi nila may sa steering rack gear something
So, iniwan ko yung sasakyan ko dun almost a week. Pinahiram ako ng Mazda 3. Which is na-enjoy ko sobra yung maliit na sasakyan na yun. Dream car ko kasi yung hatchback na yun. So, after a week, nakuha ko yung sasakyan ko. Nung dinrive ko siya pa uwi, okay na. Nung tinesting ko ng hapon, lumalampas sa kalahati yung yung engine temperature. So nag-on yung warning light nito na sabi engine coolant warning, parang ganun. Engine coolant temperature. Ganyan. So binalik ko siya sa dealership. Sabi ko, kapapalit lang ng radiator nito. Paki-check naman ng mabuti kasi lumalampas sa kalahati yung yung temperature ng ng makina sa radiator. So ayun, check naman nila ng mabuti. Nakakita daw sila ng ng air pockets or bula. So flinash nila ng maayos. Sabi ko dapat check nyo ng mabuti. At saka yung yung steering ko, alam ko kapapalit nyo lang ng steering yung steering rack gear. Ngayon yung manibela ko medyo off-centered. Sabi ko dapat i-align nyo yan after nyo hindi nyo man lang ba tinest drive? Kung ganun. Hindi yata nila na test drive sa parang highway. Doon lang sa parking lot. Yun lang nga nakakainis dito sa Amerika. Kaya kayo guys, if ever na magkaroon ng problema yung mga sasakyan nyo, ipilit nyo sa kanila. Sabihin nyo, paki-test drive. Kahit i-drive nyo sa freeway please, para ma-check nyo lang, para maging para makita nyo kung roadworthy yung yung repairs na ginawa nyo. Dito sa Amerika, kadalasan parang tamad na mga hindi nila na-check na maayos. Far, okay naman. Balik na sa parang brand new yung pakiramdam ng sasakyan. So ayan, papakita ko sa inyo yung view ng aking dinadaanan pag pauwi. Yan, mga ganito, mga countryside. Nung minsan natuwa ako, hinataw ko dito yung sasakyan, pero napapreno ako kasi nakakita ako ng deer na na nagko-cross. Kaya kapag nagmamaneho kayo, lalo na yung mga ganito, yung parang libre, huwag kayong masyadong matuwa kasi pa rin dito, may mga deer na nagko-cross. Baka maaksidente kayo. Marami dito na bibiktima ng mga deer crossing na nababangga yung mga deer. Ayun guys, kung tatanungin niyo ako kamusta na ako dito sa work ko sa dialysis, na rin more than 6 months na rin. So far okay naman. Marami pang kailangan matutunan. Yung mga care plan nila medyo kakaiba lang din. Pag put on ng patients, pag take off, okay na, sanay na. Pag troubleshoot ng machine, siguro mga minor lang, mga ganyan. Every time na mag-a-alarm yung machine, hindi lang naman siya talaga nire-reset. Kailangan tignan mo yung mga lines kung maayos pa, or yung dialyzer kung may clots, mga ganyan. Ang challenging lang dito sa para sa akin yung turnover. Pag yung mga next na mga kunyari 6, 'di ba? Yung sabay-sabay na mga pasyente namin. Okay lang 'yun. Hindi pa ako masyado magmamadali nun kasi first shift pa naman 'yun, tawag sa amin ng ganun Kunyari pag parating na yung mga second shift, yung ganyan, kunyari 3 yung biglang natapos. Siyempre yung mga machines kailangan mo siya, tanggalin mo mga lines, i-disinfect mo yung machines, i-test mo ulit, mga ganyan. Dami pang mga checks, mga water checks, mga ganyan.
Sasabay yan yung kailangan i-document mo na agad yung ano, yung mga sa pasyente, mga ganyan, ilan yung natanggal, mga basta marami ka rin i-document. So, madali lang naman, medyo it will get in the way eh. Sa kunyari, yung tinetest mo yung mga machines, mga ganyan-ganyan, tapos yung isang pasyente mo tapos na, tapos may ano, papalit na dun. Ayun eh, ani mo rin eh, pati yung mga chair eh, di-disinfect mo rin, mga ganyan. Water checks, yung mga chloramine check, chlorine, pH, mga ganyan, ano lang. Na ano naman, survive and trabaho pa rin naman to eh, kaya kinakaya natin. Hi guys, naaya ko si Nika mag-barbecue. Yehey, yehey. Ayun guys, sama kayo sa amin, night drive. Punta ng Korean lang. Ayun guys, punta tayo sa Germantown. Dito na tayo guys. Turn right into the parking lot. Ito nga tayo. Mag-pork. Ayan na, ayan na, ayan na. Gutom na ako guys. Ayan, kuha tayo ng ano, sauce. Ito, beef to. Beef yan. Mango tea. Parang jasmine. Parang yun yung base tea niya eh. Jasmine tea. Jasmine. Ay, Wow! busog.